So patuloy tayo sa series natin na pinamagatan natin The One. Sabi nyo, The One. The One. Subtitle natin, Jesus is our main message. Ano? So, binabalik natin, tinatama po natin na ito po sa ating church, ang pinaka-message po natin si Jesus. No, ang sentro ng ating ginagawa, ang sentro ng ating mga pinag-uusapan, ang sentro ng ating mga activities ay sino? Si Jesus. No? So, gusto po natin, ma-discover natin na bawat isa po sa atin, nabubuhay tayo for Jesus. Ano, lahat ng ginagawa natin is for Jesus, we live for Jesus. Ang pinaka-una nating relationship, we want to have a deeper relationship with Jesus. And ang wino-worship natin ay si Jesus. No? Ang pinipreach natin si Jesus din. Yung pangalan na lagi natin pag-uusapan, yung pangalan na gusto nating makilala, yung pangalan na gusto nating matandaan, pangalan ni Jesus. And ang nire-represent natin, hindi lang dito sa loob ng church, nire-represent ang ating church, nire-represent natin sa labas ng church, sa family natin, sa work natin, sa school, ang nire-represent natin ay si Jesus. Ano? So, yun yung purpose, yun yung gusto natin na ma-direct tayo, ma-set yung mind natin na lahat ng ginagawa natin, lahat ng bukang bibig natin, yung sentro ng lahat ng ating pinag-uusapan at ginagawa ay si Jesus. Ano ba natin? No? So, sabi sa Colossians chapter 1, pupunta na tayo na sa ating pag-aaralan this morning. Colossians chapter 1 verse 13 hanggang 20. No? So, patuloy, 5 Sundays natin pag-uusapan itong tungkol kay Jesus. Nakaka-third Sunday na tayo. So, sabi diyan, for He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of sins. So si Jesus, pinalaya tayo sa dominion of darkness, dinala tayo dun sa kanyang kingdom. Ano? And dinala tayo dun sa kanyang kingdom sa pamamagitan ng kanyang dugo, sa pamamagitan ng kanyang ginawa sa cross, na redeem tayo, napatawad yung ating mga kasalanan. No? Balik natin, sabi sa second verse, sa sumunod na verse, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Yan, didiscuss natin yung mamaya. For in Him all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. No? He is before all things, and in Him all things hold together. And He is the head of the body, the church. He is the beginning and the firstborn from among the dead, so that in everything He might have the supremacy. Sabihin nyo malakas, supremacy. Supremacy. Yan. For God was pleased to have all His fullness dwell in Him, and through Him to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. Yan. So, dami mga natin kailangan i-unpack doon sa mga verses na binasa natin. Ano? Pero lahat yan tungkol kay Jesus. No? So, itatal natin pag-uusapan this morning ay His supremacy. Sabi natin ng malakas, His supremacy. His supremacy. Ano? So, pag-usapan natin, gano'n ka-supreme si Jesus? Si Jesus ay supreme. Ano? Meron tayong, dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na Supreme Court. Familiar ba kayo na? Ano? Supreme Court, meron tayong hukuman. Sa Tagalog, ano tawag doon sa Supreme Court? Sa Tagalog? Yan, kataas-taasang hukuman. Ano? Ibig sabihin, siya yung pinakamataas na hukuman. So pag sinabing supreme, siya yung pinakamataas. Sabi mo sa katabi mo, pinakamataas. Pinakamataas. Ano? Kataas-taasan yung pinakamataas na hukuman. Merong sa atin sa court, merong municipal court, merong provincial na court, merong regional court, pero ang pinakamataas na court yung Supreme Court, kataas-taasang hukuman. So si Jesus, pag pinag-usapan natin yung supremacy ni Jesus, ibig sabihin nun, si Jesus yung pinakamataas. So paano natin, pag-usapan natin, paano siya naging supreme? Ano yung sinasabi ng Colossians chapter 1 sa pagiging supreme ni Jesus? So ang unang point natin, supreme authority. Si Jesus, meron siya, pag pinag-usapan natin si Jesus yung merong supreme authority. Ano Tagalog ng salitang supreme? Kataas-taasan. So, pinakamataas na authority ay si
Jesus. Ano? So sabi dun sa Colossians chapter 1 verse 15, sabi dyan, the Son is the image of the invisible God, the firstborn over all creation. Ano? So una, ang sinasabi ko sa verse na yan, yung Son, si Jesus yun, alam natin si Jesus yung anak ng Diyos, He is the image of the invisible God. Si God ay invisible, hindi nakikita. Ano? Si taas yung kamay na nakita na si God. Di ba? Nakikita mo yung katabi mo, nakikita mo yung cellphone ng katabi mo, nakikita mo yung damit niya, nakikita natin yung isa't isa, no? Kasi visible tayo. Okay, di ba? Nakikita natin yung isa't isa. Pero si God, invisible, hindi nakikita. Pero, merong sinugo si God na image niya, image ng kanyang pagiging invisible, image ng invisible God. At yung image na yun ay si Jesus, the Son. Ano? At ang sabi dyan, pag inaral niyo yung pinaka-sinasabi dyan, si Jesus, yung perfect image. Sabi mo perfect. Perfect. Ano? Ibig sabihin, siya yung binasa natin nung last Sunday, no? Hebrews chapter 1, He is the exact representation of God. So kung gusto mo makita si God, tignan mo si Jesus. Sabi sa akin, tignan mo si Jesus. Tingnan mo si Jesus. Gusto mo makita si God, gusto mo makilala si God, enough na makita mo si Jesus at makilala mo si Jesus kasi siya yung perfect image, siya yung exact representation ni God. Ano? So kung sino man si God, ang magre-represent nun, ang pinaka-visible na representation ni God ay si Jesus. Nakuha natin? So ganun kataas si Jesus. Siya yung nagre-represent kay God. And sabi dyan, He is the firstborn over all creation. Ano? Merong creation. Sabi sa Genesis, may kinreate. Sabi, in the beginning, God created the heavens and the earth. Tapos sabi niya, let there be light. Tapos nagkaroon ng light. Let there be plants. Nagkaroon ng mga iba-iba na. May mga planeta, may sun, may moon, may mga plants, may trees, may animals. Tapos waling kinreate tao. No? So may creation. Pero before that, meron pang kinreate. Ano? Yung heavens. Tapos doon sa heavens, kinreate mga angels. Nakuha natin? Ano? So lahat yun created. Tapos ang sabi doon, ang firstborn sa lahat ng creation na yun ay si Jesus. Ano? Yung word na firstborn dyan, hindi ibig sabihin si Jesus yung unang pinanganak. Ano? Hindi ibig sabihin nun, si Jesus yung unang kinreate. Hindi lang ibig sabihin nun. Sa kanila, pag nagkakaintindihan sila, yung firstborn, hindi yun necessarily mean na unang pinanganak, unang kinreate. Ang ibig sabihin nun, si Jesus, siya yung supreme sa lahat ng creation. Sabi mo supreme. Supreme. Ayan, umabot si Ate Vera. So, pinaka-supreme sa lahat ng creation ay si Jesus. Ano, mamaya pagpapakita natin sa mga susunod na verse. So, dun sa lahat ng creation, sa lahat ng mga nilikha, sa tao, sa halaman, sa mga planeta, no, sa buong universe, even sa mga anghel, sino ang pinaka-supreme sa kanilang lahat? Si Jesus. Ano? So, yun ang ibig sabihin dyan, kung sinabing firstborn over all creation, sa lahat ng nilikha, lahat ng creation, ang supreme sa kanila, ang kataas-taasan ay si Jesus. Ano? So, ibig sabihin nun, pag pinag-usapan yung authority, ang pinakamataas na authority na meron sa lahat ng creation ay si Jesus. Ano? So, ang pinakamataas na authority sa life natin, si Jesus. Hindi yung boss natin sa trabaho, hindi yung teacher natin sa school. May authority sila. Pero may mas mataas na authority. Hindi yung government leaders natin. Meron silang authority sa atin, na yung mayor, governor, presidente ng Pilipinas, meron silang authority sa life natin, pero hindi sila yung supreme authority. Ang supreme authority, si Jesus. Ano? Merong authority yung ating asawa. Pero ang mas mataas na authority, sino? Jesus. Si Jesus. May authority yung ating magulang. Pero ang pinakamataas na authority, sino? Jesus. Si Jesus. Kasi siya yung firstborn, siya yung supreme authority over all
creation. Sa natin first point, Jesus has the highest authority over everything. Sabi mo sa tabi mo, everything. Everything. No? Wala nang mas matataas pa kay Jesus. Kasi siya yung supreme authority sa lahat ng creation. Ano? So kung pag meron mga pinag-uusapan, pag may mga nagko-conflict dun sa mga usapan, ang pinaka mas papakinggan natin, yung sinasabi ni Jesus. Ano? Pag meron pinapagawa sa iyo, ang pinaka susundin mo, ano susundin natin? Yung pinapagawa ni Jesus. Nakuha po natin? Kasi siya yung may supreme authority. Pagkanta kung sinasabi ng boss mo, sinasabi ng government leader, sinasabi ng magulang natin ay naka-align sa sinasabi ni God. Maganda yun. Pero paano kung hindi naka-align? Paano kung magkaiba? Ano? Paano kung conflicting? Ang susundin natin, yung sinasabi ni Jesus. Ang gagawin natin, yung pinapagawa ni Jesus. Kahit ano pang sinasabi ng ibang tao, kahit mukhang tama. Ano? Kahit mukhang tama yung sinasabi ng ibang tao. Kahit mukhang tama yung sinasabi ng karamihan, ng majority. Pero kung hindi pa rin, kung conflict pa rin at iba pa rin doon sa pinapagawa at sinasabi ni Jesus, ang susundin pa rin natin, yung sinasabi ni Jesus at pinapagawa ni Jesus. Ano? Bakit? Kasi siya yung supreme authority. Siya yung highest authority. Ano? Hindi ako, hindi yung katabi mo, hindi yung mga tao sa labas, kundi si Jesus. Nakuha natin? So second point natin, si Jesus, una, siya yung merong supreme authority. Pangalawa, si Jesus, sabi ko sa verses na binabasa natin, siya yung agent and purpose of creation. Ano? Ibig sabihin, kaya merong creation, kaya nalikha yung mga nilikha, ang agent, ang ginamit para makreate sila ay si Jesus. At lahat ng creation, kaya sila nag-exist para kay Jesus. Sabi mo sa kalo, para kay Jesus. Para kay Jesus. No? Sabi sa verse 16, sabi diyan, for in Him, all things were created, things in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or powers or rulers or authorities, all things have been created through Him and for Him. Ano? Sabi diyan, lahat ng bagay, sabi mo, all things. All things. No, lahat ng nilikha, sabi ko sa inyo, langit, lupa, angels, tao, hayop, halaman, planeta, tubig, dagat, hangin na hinihinga natin, lahat yan, liwanag, lahat yan, created in Jesus. Sabi mo sa tabi mo, in Jesus. In Jesus. No, in Him. Siya yung agent. Siya yung daan para mangyari yung creation. Ano? Lahat ng na-create dahil kay Jesus. In Him all things were created. Tingnan niyo yan. In heaven and on earth. Lahat ng mga na-create, lahat sa earth. Lahat ng all things. Sabi mo ulit, all things. All things. All things sa earth. Lahat na-create through Jesus Christ. Ano? Pwede mo sabihin, tao naman yung gumawa ng upuan. Tama? Yung monoblock na yung upuan, yung tao naman yung gumawa niyan. Itong pader, tao gumawa nito. Yung simento, yung pintura, ang nag-invento nito, tao. Tama? Tama ba? Di ba? Tao gumawa nito. Itong TV, yung gadget na hawak nito, tao ang nag-invento niyan. Pero, yung talino ng tao, yung galing ng tao, yung buhay ng tao, yung hininga ng tao, kanino galing? Kay Jesus, kay God. No? So ultimately, ang source pa rin si Jesus pa rin. Nakuha natin? So all things sa earth na-create dahil kay Jesus, hindi lang sa earth, pati sa heaven. So, hindi naman tayo napunta pa sa langit. Sino gusto pumunta na sa langit? Taas kamay. Ano, meron tayo pupunta yung may kutsilyo yata dyan. Ano? Okay, nahagis natin dito sa pababa. Nasa second floor tayo. Pero, di pa natin nakikita yung langit, pero naniniwala tayo, totoo yung langit. At lahat ng meron dun sa langit, pati yun, things in heaven, galing kay Jesus. Naintindihan natin? Tapos, hindi lang yung mga visible things. Visible and invisible. Kahit hindi mo nakikita, totoo yun. No, yung angels, demons, hindi mo nakikita yun. Pero totoo sila. No? Hindi nag-create si God ng demonyo. Pero yung demonyo,
Galing kasi yun sila yung mga fallen angels. Ang kinreate ni God, angels. Nakuha natin? Kaya sila naging demonyo kasi nagrebelde sila kay God. Ano? Pero nung angel sila, ang nag-create sa kanila si God. Hindi sila created na demonyo. Naging demonyo lang sila kasi nagrebelde sila sa Diyos. No? So, visible and invisible. Kahit hindi mo nakikita, totoo yun. At ang nag-create dun sa mga bagay na hindi natin nakikita, pati dun sa mga hindi natin nakikita, si Jesus pa rin. Tapos, kasama ito, whether thrones, or powers, or rulers, or authorities, lahat ng mga, kahit iba-ibang mga trono, iba't ibang mga kaharian, iba't ibang mga kapangyarihan, iba't ibang mga authority, hindi lang yung mayor, pati governor, pati presidente, pati iba't ibang mga kaharian, pati mga spiritual na kaharian, pati mga spiritual na mga authority, spiritual powers na hindi natin nakikita, hindi natin na-grasp, hindi naiintindihan ng isipan natin. Pati lahat ng mga yon, sabi dyan, all things were created in Him. Nasusundan natin? Tapos ano pa yung sabi dyan, all things have been created through Him and for Him. Sabi sa tabi mo, for Him. For Him. Ano? Ibig sabihin, yung lahat ng bagay were created for the glory of Jesus Christ. No? Lahat ng bagay were created for Jesus. Sabi sa tabi mo, for Jesus. For Jesus. No, lahat ng bagay ay created para mag-glorify si Jesus Christ, para makilala si Jesus Christ. So yung lahat ng mga bagay na meron tayo, yung hininga natin, yung buhay natin, yung galing natin, yung talino natin, yung pera natin, lahat yan created para kanino? Kay Jesus. No? Hindi para sa akin. Hindi para sa sarili ko. Hindi para sa gusto ko. Para kay Jesus. Intindihan natin, pag naintindihan po natin to, may iba yung mindset natin dun sa mga bagay na nakikita natin sa paligid natin. Yung asawa ko, kahit asawa ko siya, hindi siya created para sa akin lang. Siya ay para kay Jesus. Yung mga anak namin, nabuhay sila, pinanganak sila, hindi para sa amin lang, hindi para may utusan kami. Hindi para meron kaming may tutulong sa amin sa gusto namin gawin. Hindi para may susunod lang doon sa mga utos namin. They were created, they were born for Jesus. Nakuha natin? Everything exists for Jesus Christ. Tapos ano pa yung sumunod na verse? Sabi niyan, He is before all things. Bago pa likhain yung lahat ng mga bagay, nag-exist na si Jesus, nauna na si Jesus. Existing na siya before pa yung creation. Kaya sabi niya, He is before all things. And in Him, all things hold together. Lahat ng bagay nag-hold together dahil kay Jesus. Nakuha natin? Yung kamay mo, hindi humihiwalay sa katawan mo. Yung mata mo, hindi basta-basta nahuhulog. Hello, di ba kaya? Yung ngipin nga lang, minsan nahuhulog. Magugulat ka lang, kumakain ka, natanggal na. Pero yung lahat ng bagay na meron tayo, pati yung universe, yung mga planeta hindi nagpapangga-pangga. Meron mga meteor na dumadaan sa planeta natin, pero wala pang dumadaan ng sobrang laki para mawasak yung ating planeta. Kasi ang nag-hold together nun ay si Jesus. Si Jesus yung nagsusustain ng lahat ng bagay sa mundo. Sabi ko nga last week, kaya tayo buhay pa dahil kay Jesus. Kukunin ka lang ni Lord, pagtapos na yung purpose mo, isa yun, pagtapos na yung purpose mo, kaya pag ayaw mong lakaran yung purpose ng Lord. Inuubos mo na yung oxygen dito sa earth, kain ka lang, kukunin ka lang ng Lord kasi ayaw mo na malakaran yung purpose ng Lord. Pagtapos na yung purpose mo dito sa earth, kukunin ka na ng Lord. As di ba sabi ko din last week, yung pumunta tayo dito sa church, nagbiyahe tayo, gumising tayo, decision natin yun. Tama? Pero yung makauwi ka pa ng buhay, decision na yun ng Lord. Tapos pag uwi mo sa bahay, natulog ka sa gabi, kahit anong oras ka natulog, decision natin na matulog. Tama? Pero yung magising ka pa sa umaga, decision na yun ng Lord. Kasi ang nagsusustain ng life, kaya din natin pwedeng sabihin na
bukas gising pa ako. Bukas buhay pa ako. Next week buhay pa ako. Next year buhay pa ako. Ito pwede sabihin nyo. Kasi, kaya lang tayo nabubuhay dahil sinususpect ni Jesus yung life natin. Pero anytime, pwedeng kunin tayo ng Lord. Ano? Wala makakapagsabi sa atin na buhay pa tayo sa susunod na araw, sa susunod na oras. Nasundan natin? Ang nasusustain ng lahat ng bagay, diyan na lang, baka bukas, mamagsak na yung buwan. Ano? Kasi, pero, nag-i-stay siya sa places nila dahil si Jesus yung nagsusustain, si Jesus yung nag-hold together ng lahat ng bagay. Nakuha natin? So, ang second point natin, everything exists for the glory of Jesus Christ. For the glory of Jesus. No? At ang bagay nag-exist for Jesus, for His glory, for His purpose, nag-exist para kay Jesus. Para makilala ang sumikat si Jesus. Nakuha natin? No? Hindi pwedeng palagi yung gusto natin. Minsan ang iniisip natin palagi, ito yung gusto ko. Ano? Ito yung gusto ng kasama ko. Ito gusto ng ibang tao. Ito gusto ng boyfriend ko. Ito gusto ng magulang ko. Pinasasabi ka nun, ito gusto ng boss ko. Ano? Kung okay naman yung gusto nila, okay yun. Pero ang tanong, ano gusto ng Lord? Para mo sa tabi mo, ano gusto ng Lord? Ano gusto ng Lord? Ano? Pwedeng maganda yung mga gusto natin. Pwedeng maganda yung gusto ng ibang tao. Pero pinag-usapan, ano ba gusto ng Lord? Isa ba naisip naman natin, ano ba gusto ng Lord? No? Isa kasi masyado tayo na-focus dun sa kung ano yung gusto natin, kung ano yung gusto ng ibang tao. Pero kailangan po ngayon, this morning, maging focus natin, ano gusto ng Lord? Kasi nga, everything exists for the glory of Jesus Christ. So dapat yung iniisip natin at ginagawa natin at sinasabi natin, kung ano yung gusto ni Jesus? Kung ano yung purpose ni Jesus? Kung ano yung plano ni Jesus? No? Kung ano ba gusto ni Jesus na mangyari sa atin? Sa buhay natin, sa family natin, sa ministry natin, sa church natin. Ano gusto ng Lord? Even sa work natin, sa school natin. Ano gusto ng Lord? Ano? Maganda yung pag na-discover po natin, na-realize mo na, nakita mo na kung ano yung gusto ng Lord, yun po yung magbibigay sa atin ng less worry, less na pagod, less na anxiety, kasi importante po, nagagawa natin kung ano yung gusto ng Lord. Yun na yung pinaka-importante, nagagawa natin yung pinapagawa ng Lord. Ano mga katabi mo, nagagawa mo na ba? Nagagawa mo na ba? No? Doon ka lang talaga masasatisfy at mapupulpil pag ginagawa mo yung pinapagawa ng Lord. Kasi we were designed, we are created for Jesus. We are designed, we are created for the glory of Jesus. Kaya maraming mga tao yung malungkot. Ano? Nakikita mo lang masaya. Nakikita mo sa mga post nila sa Facebook, sa Instagram, nakangiti. Masaya, kumakain ng masarap. Pumapasyal sa mga magagandang lugar, mayroong mga mamahaling gadget. Nakikita mo lang yun. Ano? Pero hindi natin alam, deep inside, may lungkot, may kulang. Deep inside, ang daming worries. Deep inside, ang daming anxieties. Kasi pag wala tayo sa design ng Lord, no? Pag lumalabas tayo dun sa design ng Lord, lumalabas tayo dun sa purpose kung bakit tayo nag-exist, lulungkot ka talaga. Kasi ang tunay na joy, ang tunay na peace, nandun sa design ng Lord. Nandun sa plano ng Lord. Kaya pag naka-align ka dun, nagagawa mo yung pinapagawa ng Lord, nakikita mo yung life mo, talagang dinedicate mo na sa purpose ng Lord. Ano? At ang focus mo lang, iniisip mo lang palagi, ano yung gusto ng Lord? Yun talaga yung magbibigay sa atin ng totoong joy, totoong peace. No? Bonus na lang yung masaya tayo, nagingitian tayo, nakakapasyal tayo, nakakakain tayo ng masarap na pagkain, nabibili natin yung mga gusto natin bilhin. Bonus na lang yun. Pero ang pinaka magbibigay sa atin ng joy and satisfaction, yung nagagawa mo yung purpose ng Lord. Kasi doon tayo dinesign ng Panginoon. Nakuha natin? Ang mali katabi mo, ano gusto ng Lord? Ano gusto ng Lord? No? Pangatong point natin, He is the head of the church. Jesus is the head of the church. Sabi mo, head. Head. No? Siya yung ulo. Ano? Ibig sabihin, ano natin? Tingnan natin yung verse. Verse 18. He is the head of the body, the church. So yung church, ano? Hindi lang yung building. Pag pinag-usapan natin yung church, hindi yung church building. Ano? Hindi mo nakikita mo sa kalsada. Minsan nakikita mo pagka may kasakay ka sa jeep, ano? Dumaan sa simbahan, anong gagawin? Magsa-sign of the cross. Kasi dumaan sa simbahan. Ano? Pero hindi church building lang yun. Hindi yun ang church sa Bible.
Ano? Ang church sa Bible, ang sinasabing church, yung mga tao. Sabi mo, tao. Tao. So tayo yung church. Ano? Pag sinabing church sa Bible, yung mga tao yun. Yung mga tao na naniniwala kay Jesus, sinubo yung buhay kay Jesus, dinedeclare and acknowledge na si Jesus ang Lord ng buhay nila. So, mga tao na yun, pag nagsama-sama, tayo yun, tayo yung church na yun. Tapos yung church, ang sabi sa Bible, the church is the body of Jesus. Ano ang katawan ni Jesus? Kasi tayo yung kamay niya, tayo yung bibig niya, tayo yung paa niya. So, lahat ng gusto niyang gawin dito sa earth, gagawin niya through the church. Kasi tayo yung kanyang body. So, tayo yung kanyang body, ang head ay si Jesus. So, He is the head of the body. The church, He is the beginning and the firstborn from among the dead. So that in everything, He might have the supremacy. Sabi mo, supremacy. Supremacy. So, pinag-uusapan natin yung supremacy ni Jesus. Kaya siya supreme, kasi meron siyang supreme sa lahat ng authority. Siya yung pinakamataas sa lahat ng authority. Ano? Pangalawa, lahat ng bagay na nalikha through Him and for Him. Kaya siya supreme. Ano? And pangatlo, siya yung head ng church. Siya yung supreme leader ng church. Ano? Dito sa church, ako yung leader, kami ni May yung leader, ano? Pero may mas mataas na leader sa amin. Si Jesus. Sabi mo, si Jesus. Si Jesus. Kasi sa lahat ng church, ang pinaka-leader ng church ay si Jesus. Kasi nga siya yung head. Diba? Tayo, sa ulo natin, sa physical, yung head natin, siya yung nagpapagalaw sa katawan. Tama, mali? No? Taas may kamay mo. Sino nagpataas ng kamay mo? Ako ba? O yung ulo ninyo? Ano? Diba? Yung head ninyo. Sinabi ko lang. Pero yung decision na sumunod, kayo yun. Yung decision na magtaas ng kamay, kayo yun. So yung katawan natin, ang nagpapagalaw sa katawan natin, yung sinasabi ng brain natin. Tama? Pag namatay na yung brain mo, hindi nagagalaw yung katawan mo. Tama, mali? Kaya meron tayong tinatawag na brain dead. No, sa medicine, merong brain dead. Yung nakahiga na lang. Kasi, patay na yung kanyang brain, hindi na nagpa-function. Buhay pa yung katawan, pero hindi siya makakagalaw. Nakuha natin? No? So, nagpapagalaw dapat sa atin, sino? Si Jesus. Kasi siya yung head of the church eh. So, dapat nagpapagalaw sa church, si Jesus. So, ibig sabihin nun, yung church, wala tayong pwedeng gawin na hindi pinapagawa ni Jesus. Ang pwede lang natin gawin yung pinapagawa niya. Pag hindi niya pinapagawa, wag mong gawin. Sabi sa atin mo, wag mong gawin. Pag hindi niya pinapagawa, hindi mo kailangan gawin. Ano? Kung yung pinapagawa ni Jesus, yun lang yung pwede natin gawin. Kasi siya yung head. Ako, kahit anong gusto kong gawin, hindi pwede yung gusto kong gawin. Kasi mayroon pang mas mataas na leader sa akin, si Jesus. Siya yung head ko. So ano kung ano na yung pwede kong gawin, kung ano na yung sinabi niya. Pag hindi niya sinabi, hindi ko pwede gawin. Ano? Ano natin? Kasi magsusulit ako sa Lord, haharap ako sa Lord. Pinag-usapan natin ng mga nakarang Sunday, mayroong judgment. Ano? Haharap ako sa Lord. Pag humarap ako sa Lord, tatanungin sa akin ng Lord, ginawa mo ba yung pinapagawa ko? Tapos sasabihin sa akin ng Lord, bakit mo ito ginawa? Pinagpagawa ko ba yun? Ano? Hindi lang ako, bawat isa po sa atin. Lahat tayo haharap kay God. Tatanungin sa atin ng Lord, ginawa mo ba yung pinapagawa ng Lord? Ano? Bakit ka pag meron kang ginagawa na hindi pinapagawa ng Lord, sasabihin sa iyo ng Lord, bakit mo yung ginagawa? No? Pag ginawa mo yung pinapagawa ng Lord, meron parable si Jesus, sabi niya, well done, good and faithful servant. No? Kaya siya sinabihan ng well done, kaya siya sinabihan good and faithful, kasi ang ginawa niya, pala pinapagawa ng Lord. Nakuha natin? Ano? Kasi nga, siya yung head. Tayo lang yung body. Sundan natin? Tapos sabi niya, he is the beginning and the firstborn from among the dead. No? Kasi na-resurrect si Jesus. Tayo, mamamatay tayo. Kung wala si Jesus, kung hindi na-resurrect si Jesus, mananatili tayong patay. Pero dahil na-resurrect si Jesus, lahat ng maniwala kay Jesus, lahat ng kumonect kay Jesus, lahat ng magsuko ng life niya kay Jesus, mabubuhay din.
Sabi mo sa tabi mo, mabubuhay ka din. Mabubuhay ka rin. Basta sinurrender mo yung life mo kay Jesus. Na mabubuhay din tayo. Pero pag hindi ka naniwala kay Jesus, hindi ka naniwala sa Bible, hindi mo sinurrender yung life mo kay Jesus, mananatili kang patay. So, lagi ko tinuturo, meron dalawang klase ng death. Dalawang klase ang death. Ilan? Dalawa. Yung spiritual death at physical death. Physical death, hihiwalay yung kaluluwa natin sa katawan natin. Yun yung physical death. Ano? Sample. Gusto niyo sample? Ano? Hihiwalay yung kaluluwa mo sa katawan mo, physical death. Yun. Pero merong spiritual death. Yung spiritual death, tayo, hiwalay sa Diyos. Yun yung spiritual death. Ano? Pag na kay Jesus ka, pag sinurrender mo yung life mo kay Jesus, yung dalawang klaseng death na yun, hindi ka nakasali doon. Ano? Mamamatay ka, pero mabubuhay ka uli. Dahil kay Jesus. Mabubuhay tayo uli. Ano? Maghihiwalay yung kaluluwa natin sa katawan natin, pero through Jesus Christ, bibigyan ka ng bagong katawan. Okay ba? So magkakaroon tayo ng bagong katawan. So hindi na pandak, hindi na puro pimples, ano? Hindi na kulot na buhok, yung mga ayaw ng kulot na buhok, hindi na kulot. Magkakaroon tayo ng ibang katawan. Ano? Yung katawan na yun, perfect body na yun. Hindi na magkakasakit, hindi na mababago, hindi na magbubutom. Tawag doon, glorified body. Magkakaroon tayo. Tapos, spiritually, buhay na rin tayo. Hindi na tayo hiwalay sa Diyos. Ano? Nabalik na yung relationship natin kay Jesus. Anak na tayo ng Diyos, ama natin siya. Ama natin si God. Kaya pag namatay ka, mapupunta ka na kay God. Makakasama mo na si God. Pero pag wala ka kay Jesus, spiritually, patay ka. Ano? Sabi mo, hindi ikaw yun. Sana hindi ikaw yun. Ano? Spiritually, patay ka. Paano yung spiritually dead? Bibigyan din sila ng katawan. Yung mga hindi naniwala kay Jesus, yung mga hindi nagsuko ng life nila kay Jesus, bibigyan din sila ng katawan. Yung katawan din nila, hindi rin mamamatay. Pero nasa impyerno. Kasi nga, hiwalay sila kay God. Ano? Doon sa lugar na yun, walang Diyos na. Wala yung presence ni God. Tapos doon sa lugar na yun, puro iyakan yung mga tao, puro panaghoy, puro sakit. Kasi, malalagay ka doon sa lugar na yun, imagine ninyo, sino po sa inyo taas yung kamay na-express nyo na napasok kayo? Ano? Alos na tayo, na-express natin yun, napasok tayo, di ba? Mainit, masakit. Doon sa impyerno, pinapasok ka, pero hindi nasusunod yung katawan. Ganun katindi doon. Nararamdaman mo yung init, pero hindi ka mamamatay. For eternity. Ano? Kaya po kailangan tayo isuko natin yung life natin kay Jesus. Kailangan natin ng Savior. Kasi doon tayo pupunta sa impyerno pag wala si Jesus. For eternity, sinusunog yung katawan mo pero hindi ka mamamatay. Tapos wala pa si God doon. Kaya kailangan natin isulagin natin yung life natin kay Jesus and ipamalita natin si Jesus sa ibang tao. Kasi yung mga taong kakilala natin, family natin, friends natin, schoolmates natin, workmates natin, pag hindi sila naniwala kay Jesus, doon sila pupunta sa impyerno. Sundan natin? Ano? So, in everything, He might have that supremacy. So, third point natin, Jesus is the supreme leader of the church. No? Siya yung supreme leader. Kasi siya pinaka-head. Kaya po dito sa church, mga kapatid, ano? Sabi mo sa atin, walang self-preservation. Walang self-preservation. Ibig sabihin, hindi natin masyadong, hindi tayo, ang focus natin, hindi i-preserve yung sarili natin. Ang focus natin na ma-preserve yung word ni God, yung kalooban ni God, yung kingdom ni God. Yun ang pinapreserve natin, hindi sarili natin. Ano? Wala ding self-promotion. Sabi mo, self-promotion. Self-promotion. No, yun. Huwag yun. Hindi natin pinopromote yung sarili natin, hindi natin pinopromote yung Pastor Alvin, hindi natin pinopromote yung Royal Generation City Church. Hindi po yung pinopromote natin. Ang pinopromote natin, pangalan ni Jesus. Kasi siya yung supreme leader, siya ang head ng church, siya ang purpose ng creation, siya ang merong supreme authority.
So, kung meron tayong ipopromote, ang ipopromote po natin, si Jesus. Nakuha po natin? Ano? Ako hindi ko ipopromote yung sarili ko. Never ko ipopromote yung sarili ko. Kasi it's not about me. Ang church hindi para sa akin. Ang church hindi na nagsimula para sa akin. Ano? Ang church ko hindi nag-exist para sa akin. Even yung family ko, yung mga anak ko, hindi sila nag-exist para sa akin. Lahat kami nag-exist for Jesus. Ilan po ipopromote natin si Jesus. Kaya po natin pinag-uusapan natin, Jesus is our main message. Ang sinasabi natin, ang pinopromote natin, ang pinapakilala natin, ang gusto natin sumikat, ang gusto natin makilala, si Jesus. Hindi sarili natin, hindi pangalan ng church natin. Okay lang makalimutan yung pangalan natin. Okay lang yung makalimutan yung pangalan ng church. Pero wag lang makakalimutan yung pangalan ni Jesus. Nakuha po natin? And number 4, paghuli natin ang point, Jesus is the mediator. Sabihin mo, mediator. Sa Tagalog, tagapamagitan, tagagitna. Ano? Siya yung tagapamagitan. Ano sabi sa verse 19? For God was pleased to have all His fullness dwell in Him. Ano? Si Lord, si God, natutuwa siya na si Jesus yung magre-represent sa Kanya. Kaya nung binaptize si Jesus, ang sabi ni God, meron narinig yung mga tao sa langit. Anong narinig ng mga tao? This is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ano? Doon sa Mount of Transfiguration, umakyat si Jesus sa isang bundok, kasama niya si Peter, si James, at si John. Ano? Tapos si Peter, si James, at si John, nakita nila si Jesus, naging kulay puti, puting-puti, maliwanag na maliwanag. Nasundan niya? Tapos, meron narinig ulit nila yung boses. Sabi ng boses, same na sinabi, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ano? Yung, na-imagine niyo yung tuwang-tuwa si God, He is well pleased, He is so proud doon sa kanyang anak na nagre-represent sa kanya. Gusto na po natin? So, God is pleased to have all His fullness, yung fullness ni God, yung buong glory, kaningningan ni God, na kay Jesus. Ano pa yung sumunod na verse? Sabi dyan, and through Him, through Jesus Christ, to reconcile to Himself all things, whether things on earth or things in heaven, by making peace through His blood shed on the cross. No? Dahil sa dugo ni Jesus Christ, sabihin niyo, blood. Ano? Dahil sa blood ni Jesus Christ, nung namatay siya sa cross, nagdanak siya ng dugo. Ano? Dugo sa ulo, dahil dun sa crown of thorns, dugo sa likod, dahil yung mga hampas, yung mga latay, dugo sa kamay at sa paa, dahil dun sa bako, ano? Tapos dugo sa tagiliran, kasi sinaksak siya sa tagiliran. No? So, nagdanak siya ng dugo. Tapos nung nandun sa Garden of Gethsemane siya, nagpe-pray siya, yung pawis niya naging parang dugo. Ano? So maraming beses na nagdanak ng dugo si Jesus Christ. And yung dugo na yun, makapangyarihan. Yung blood ni Jesus is powerful. Yung blood po na yun, yun yung naglinis sa atin, yun yung nagpatawad natin mga kasalanan, yun yung nag-restore ng relationship natin kay God. Yun yung nag-reconcile sa atin kay God. So si Jesus, siya yung ating reconciler, siya yung ating redeemer. Nasundan po natin? Siya yung ating mediator. Kaya po na-reconcile tayo kay God. Naging magkasundo na ulit tayo kay God. Ano? Dati, hindi namin alam, pero tinuturo ng Bible, nakaaway tayo ng Diyos. Pag wala ka kay Jesus, dahil sa kasalanan po natin, kaaway tayo ng Diyos. Pero dahil kay Jesus, dahil sa kanyang death sa cross, dahil sa kanyang dugo, naging kapatid na tayo ng Diyos. Naging pamilya na tayo ng Diyos. Na-reconcile na tayo kay God. Ano? Hanggang ngayon, sino po sa inyo hindi na nagkakasal? Taas yung kamay nung hindi na nagkakasal. Yung perfect ka na. Ano? Hanggang ngayon nagkakasal na pa rin tayo. Tama ba? Diba? Ako rin po, kahit ako pastor, kahit ako nagtuturo ng Word of God, nagkakasal na pa rin ako. Kaya kailangan natin ng Savior. Diyan po kayo? Kailangan natin ng Savior, kailangan natin ng mediator, kailangan natin si Jesus sa life natin. Kasi kung wala si Jesus, lahat tayo pupunta sa impyerno. Kasi hanggang ngayon, magkakasala pa rin tayo. Nakuha po natin?
Wala tayong pwedeng ipagmalaki. Hindi ko pwede sabihin, ay, makinig kayo sa akin, pastor ako. Hindi, nagkakasala pa rin ako. Kahit pastor ako, pag wala akong Savior, sa impyerno ako pupunta. Pag walang mediator, sa impyerno ako pupunta. Pag wala akong redeemer, sa impyerno ako pupunta. Kahit anong talino ko, kahit anong ganda ng sinasabi ko, kahit anong ganda ng tinuturo ko, kahit marami kong alam sa Bible, pero dahil nagkakasala pa rin ako, kailangan ko ng Savior. Sabi mo sa tabi mo, kailangan natin ng Savior. Kailangan natin ng Savior. Ano? So, last point natin, Jesus is the only mediator between God and man. Pag wala si Jesus, sa impyerno tayo pupunta. Pag wala si Jesus, hindi tayo mapapatawad. Pag wala si Jesus, hindi malilinis yung kasalanan natin. Pag wala si Jesus, hindi tayo makakapasok sa langit. Ano? Ang tanging daan lang para makabalik tayo sa God, para mapatawad yung kasalanan natin, para malinis tayo, si Jesus Christ. Ano? Hindi si Pedro, hindi si San Pablo, ano? Hindi si Mary, si Jesus lang. Sabi sa tabi mo, si Jesus lang. Jesus Hindi rin yung katabi mo. Kahit magpapako yan sa krus. Kahit magpapako sa krus, hindi ko kaya niligtas yung sarili ko. Kasi si Jesus lang yung pwedeng mamagitan sa atin kay God. Sundan po natin. Ano? Kailangan natin ng Savior, bawat isa po sa atin. Even yung mga family natin, friends natin, they need a Savior. Pag wala silang Savior, sa impyerno tayo pupunta. Lahat tayo. Yun lang po yung, kaya tayo nakakatayo dito sa harap. Kaya tayo nakakakanta, kaya tayo nakaka-worship, kaya tayo nakakapag-share ng Word of God. Kaya natin na i-preach si Jesus. Kasi naniwala tayo kay Jesus. Naniwala tayo sa sinasabi ng Bible. Tinanggap natin si Jesus bilang Lord ng life natin, bilang Savior natin. Ang gusto lang natin, yung ibang tao na hindi pa nakakilala kay Jesus, makilala din si Jesus, kilalanin din si Jesus bilang Lord, kilalanin din si Jesus bilang Savior. Kaya lang natin pinipreach si Jesus. Ano? Hindi natin sinasabing tayo yung magaling. Hindi natin sinasabing yung tayo yung tama. Hindi natin sinasabing yung tayo nakakaalam ng lahat ng bagay. Gusto lang natin na maranasan ng ibang tao kung ano yung naranasan natin. Gusto natin makilala ng ibang tao kung sino yung nakilala natin. At isang pangalan lang yun, si Jesus. Ano? So, Jesus is the only mediator between God and man. So, in summary, si Jesus, kaya siya supreme, ano? Kaya siya supreme kasi mayroong supreme authority. Lahat ng bagay na likha through Him, He is the agent of creation. And all things were created for Him. He is the purpose of creation. Kaya siya supreme. And then, He is the head of the church. He is the supreme leader of the church. And pangapat, siya lang yung pwedeng mamagitan between God and man. Siya lang yung mediator between God and man. Kaya po, siya yung pinaka-supreme sa lahat ng supreme. Siya yung kataas-taasan sa lahat ng mataas. Ano? Kailangan po natin maintindihan, maunawaan na si Jesus, ilagay natin si Jesus doon sa tama niyang lugar. Na siya yung highest sa buhay natin. Siya yung highest authority sa life natin. Ano? Siya lang yung ipopromote natin, siya yung leader ng life natin, siya yung susundin natin kung ano yung gusto niya, yun ang mangyayari. Nakuha po natin? So, kaya tayo nag-worship kay Jesus. Kasi nga siya yung supreme. Siya yung highest. Ano? Ang mino-worship natin sa church, si Jesus. Ang purpose kung bakit mayroong church, si Jesus. Nakuha po natin? So, any church. Sabi mo sa tabi mo, any church. Any church na nag-exist, ano? Na hindi si Jesus ang pinag-uusapan. Hindi si Jesus ang sinasamba. Hindi si Jesus ang sinusunod. Hindi dapat mag-exist yung church na yun. Kasi po, ang head of the church, ang agent, ang purpose ng creation, si Jesus. Lahat ng church, sabi mo sa grupo, lahat ng church. Lahat ng tao. No? Kailangan po lahat ng tao, lahat ng church. Ang wino-worship, si Jesus lang. Ang sinusunod, si Jesus lang. Ano? Ang authority, si Jesus lang. Wala nang iba. Hindi tao din. Ano? May makikita kayo mga ganyan church. Ang sinusunod, tao. Ano? Ang kinikilala, tao. Ang pinopromote, yung tao.
Pero tayo po dito, pinag-aaralan natin, hindi tao. Si Jesus. Kinakailangan lahat ng church, lahat ng tao, ang o-obey natin, ang i-worship natin, ang authority natin, si Jesus. Ano? So last verse, Daniel chapter 7. Daniel chapter 7 verse 13. So si Jesus po, ang supreme sa lahat ng creation, supreme sa lahat ng authority, supreme sa lahat ng church. Ano sabihin niyo po? Supreme. Supreme. No? Supreme over all creation, over all authority, and over all the church. Sabi ni Daniel, si Daniel po ay isang prophet ng panahon ng Old Testament, ano? Yung kanilang bansa, nasakop ng ibang bansa, tapos nasakop sila ng Babylon. Tapos ginawa ng Babylon, lahat ng mga nakatira sa Jerusalem, inuwi sa Babylon. So si Daniel, dinala sa Babylon. Tapos doon sa Babylon, hanggang doon sa Babylon, nakakita siya ng vision. Ano? Kasi nakikita nila, alam nila sila yung people of God. Nakita nila, inalis na sila doon sa lugar nila, sa promised land. Nakita nila, nasunog yung kanilang temple. Tapos parang ang tingin nila sa sarili na kaawa-awa. Kasi parang pinabayaan na sila ni God. Inalis na sila doon sa lugar nila. Wala na silang place of worship, tapos nasakop sila ng ibang bansa, slave sila dun sa lugar nila. Ano? Pero dun sa lugar na yon, nagpakita si God ng vision sa kanya para bigyan siya ng encouragement. Ano? Na kahit pangit yung nangyayari sa paligid, merong mas mataas na authority, merong nangyayari sa heaven na may mas mataas na plano, na ano man yung pangit na nangyayari sa atin, merong magandang gagawin si God. Ano? Sabi niya sa Daniel 7:13, in my vision at night, I looked, and there before me was one like a son of man. Sino yung son of man? Si Jesus yun. Ano? Nakita niya, there before me was one like a son of man, coming with the clouds of heaven. So nakita niyo sa vision, ano? Si Jesus, dumarating, nakatayo sa mga ulat sa langit. Ano? Coming with the clouds of heaven, he approached the Ancient of Days. Ancient of Days, si God the Father. He approached the Ancient of Days and was led into His presence. Yun yung sumunod na verse. Sabi niya, si Jesus yun, no? He was given authority, glory, and sovereign power. Pag sinabing sovereign power, yun pa rin yung pinakamataas na power. Ano? Pag sinabing sovereign, walang pwedeng bumali kung sasabihin niya sa power niya, walang pwedeng tumalo sa power niya. So he was given authority, glory, and sovereign power. Ano pa sabi niya? All nations and peoples of every language worship Him. Ano? Lahat ng tao, lahat ng lahi, lahat ng bansa. Sino worship? Si Jesus. Ano? So, sila, iniisip ni Daniel, sa lugar nila, yung lugar nila, sinakop sila, slave sila, tapos yung lugar na yun, sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ano? Pero pinakitaan siya ng vision ng Lord. Kahit yun yung nakikita mo at the moment. Pero darating yung time, sabi mo sa tabi mo, one day. One day. No? Darating yung time. Lahat ng tao, lahat ng bansa, lahat ng lahi, mag-worship kay Jesus. Kahit sa ngayon, pangit yung nangyayari sa atin. Ano? Hindi lahat ng gobyerno, hindi lahat ng government leader, sumusunod sa Diyos, lahat ng mga government leader, gumagawa ng kalokohan, nagtatago, nagkukunwaring patay. Ano? Ano? Pero, sa kabila ng lahat ng yun, darating yung panahon, yung authority na meron si God, i-reveal sa lahat ng tao, at lahat ng tao mag-worship kay Jesus. Sabi ba dyan? His dominion. Yung paghahari ni Jesus. Yung pagiging supreme ni Jesus, yung pagiging leader ni Jesus, sabi dyan, His dominion is an everlasting dominion that will not pass away. And His kingdom is one that will never be destroyed. Ano? Nakita na natin sa past, yung Roman Empire, Babylonian Empire, ano man yung mga empire, yung Greek Empire, Persian Empire, lahat ng empires na yun nawala na. Ano? Yung Nazi regime na meron si Adolf Hitler, wala na rin yun. Ano?
Sa lahat ng mga authorities, lahat ng powers, lahat ng kingdoms na meron, pwedeng masakin ni God. Pwedeng sirain ng Diyos. At ang matitira lang, yung kingdom ni God. Ano? So even ngayon, yung mga government na meron tayo, yung mga leaders na meron tayo, yung mga nakikita natin pangit, yung mga church na mali, mga religion na mali, lahat yan, sa ngayon, nag-exist sila. Pero darating yung time, mabasahin lahat ng Diyos yung lahat ng mali, lahat ng hindi tama, lahat ng hindi sumusunod kay Jesus. Ang magre-remain lang, ang matitira lang, kingdom ni Jesus. At lahat ng tao, lahat ng lahi, no, lahat ng bansa, mag-worship kay Jesus lang. I-recognize yung kingdom lang ni Jesus Christ. Sa atin, ang blessing sa atin, ngayon pa lang, ano? Ngayon pa lang, sa panahon natin, we try our best, we do our best na sumunod kay Jesus, magpasakot kay Jesus, recognize yung authority, yung kingdom ni Jesus Christ sa buhay natin. No? Yun lang yung blessing natin. Na alam natin, nabuhay tayo sa earth, pagdating natin doon sa panahon na yun, sasabihin sa atin ni Jesus, dahil sumunod tayo kay Jesus, ginawa natin yung pinapagawa ni Jesus, with our best, alam natin, ang hope natin, sasabihin sa atin ni Jesus, well done, good and faithful servant. Ano? Yun ang goal natin, yun ang hope natin. Na dito sa earth, habang nandito tayo sa earth, kahit pangit yung nangyayari sa paligid, hindi lahat ng tao susunod kay God, hindi lahat ng tao gagawin yung gusto ni God, pero tayo, sa sarili natin, masasabi natin, alam natin, ako sumunod ako sa Lord. Ako ginawa ko yung pinapagawa ng Lord. Kahit hindi lahat nag-agree, kahit hindi lahat pumapayag, kahit may nagagalit, kahit may masama ang loob, pero tayo, ang gusto lang natin, makilala si Jesus, masunod si Jesus, ano? At mag-glorify si Jesus Christ sa life natin at sa ginagawa natin. Amen po? No? Ayaw po tayo lahat. No? Let us close in prayer. So, ang pinaka-conclusion po natin, si Jesus ang supreme sa lahat ng creation, sa lahat ng authority, at sa lahat ng church. And ang gusto po ng Panginoon sa atin, bawat isa po sa atin, hindi lang sa church, kundi sa personal life natin, sa lahat ng areas ng life natin, ay i-declare natin, kilalanin natin na si Jesus yung mayroong authority. Si Jesus yung may-ari ng iniisip natin, ng nararamdaman natin, ng ginagawa natin. Si Jesus yung may-ari ng direction ng life natin, ng purpose natin sa buhay. Si Jesus ang may-ari ng schedule natin. Si Jesus ang may-ari ng priorities natin. And si Jesus yung may-ari ng finances natin. No? Sige po, let us pray. Close natin mga mata. And just surrender your life to Jesus Christ. Patuloy mong in your personal, in your mind, in your prayer, take this time to really acknowledge and recognize na sabihin mo sa Lord, Lord, ikaw yung hari ko. Ikaw ang authority sa buhay ko. Ikaw yung pinakamataas na authority sa buhay ko. Kung ano man yung sinasabi mo, kung ano man yung pinapagawa mo, hindi ko babaliin yun. Hindi ako magdi-disobey, hindi ako magre-rebelde sa iyo, Lord. Kung ano yung gusto mo sa buhay ko, yun po ang mangyayari at maganap. Yes, Lord, this morning we declare, we recognize, we acknowledge na ikaw po yung supreme authority sa lahat ng creation at sa buong church. And even, Lord, sa aming buhay, we are declaring kayo po ang supreme authority sa bawat area ng aming buhay. Ikaw ang Lord, ikaw ang hari, ikaw ang may-ari ng lahat ng meron kami ng buhay namin. Use us, Lord, for your purpose. Use us for your plans. Use us for your glory. Use us to advance your kingdom. Kung meron po mga panahon, Panginoon, na nag-disobey kami, nagre-rebelde kami, sinusuway namin yung gusto mo. We just ask, even right now, Lord, we ask for your forgiveness. Kami po ay nagre-repent, kami po ay nagsisisi sa mga panahon na nagre-rebelde kami sa inyo. Gusto po namin, Lord God, sa bawat oras, bawat araw ng aming buhay, ikaw ang nasusunod. At hindi sarili namin. Inisin niyo po kami sa aming mga kasalanan. Salamat po, Panginoon, na nililigtas po kami. At nililinis mo kami, pinapatawad mo kami sa aming mga kasalanan. Gusto po namin, Lord, at the end of our life,
sasalubungin mo kami at sasabihin mo sa amin, well done, good and faithful servant. Lord, sa araw po namin, sa buhay namin dito sa mundo, we just want to glorify you. Gusto namin na ikaw ang makilala, ikaw ang mag-promote, ikaw ang mataas, ikaw ang mag-glorify. Ikaw lang, pangalan mo lang, at wala nang iba. Pinupuri ka namin, dinadakila ka namin, pinapasalamatan ka namin. Even Lord, thank you Panginoon sa healing. Thank you Lord sa miracles. Thank you Lord sa blessings na mararanasan namin this week. Thank you Lord na ano man yung mga needs namin, i-meet mo Panginoon. Thank you Lord na ano man yung mga challenges na dadaanan namin, we have victory Lord God because we are in you. We are in your presence. Salamat po Lord sa blessings, sa victory. Salamat Lord sa provision, sa protection. Salamat Lord sa healings and miracles. Salamat Lord sa promotion at increase sa bawat isa. We honor you and we love you. We pray all of this. We declare all of this in the name of the Lord Jesus Christ. Everybody say, Amen. Amen. Bigyan natin ang malakas na